Good morning ulit mga ka-farmers, kamanalon ka magsasaka. Okay, yan, kumuha tayo, kanina pa tayo maaga, madilim pa, tumikot tayo, nag-check, nagsarado na tayo ng mga pilapil at hayaan na nating pumasok yung lalim ng tubig galing sa tubig ulan. Okay, yung matatrap natin. At ito yung dinaisik ko, dadisikin natin. Ito yung SL 398H. At sa LP 2096 nag-dissect na rin ako doon. At ito naman yung LP 937 galing sa punlaan, makita nyo. Walang showy, dikit-dikit. Okay? Ang height nito, planting height nito ay hanggang puson. At makikita nyo yung mga old leaves, sabi ko nga sa inyo, kasi kukulangin na yan sa daming competition. Kusang mamamatay yan, old leaves 1 and 2. Okay? Dito muna tayo. Ito yung binitak ko. Ito yung pinakamin puno, pinakamataas na dahon. Bilangin natin ng ilang dahon. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, yung plug leaf, wala pa. Yan, yung plug leaf ay susunod dyan o maunang lalabas bago yung uhay na nabubuhat. Dahil matanda na itanim ito, 29 days, yun yung gusto kong maobserbahan natin kung kailan yung panicle initiation. Ayan. Matanda na itanim at magto 26 days ngayon. At tignan nyo yung buko nya, malayo na dahil nga matanda na itanim. Nagbilang nga ako 1 mula ugat, may ugat pa dyan, 1, 2, 3. Yung green ring nya, 4 na buko, 1, 2, ikatlo, pero yung air space 4. Kaya yung green ring, ayan. Dito nga tayo, umuulan kasi paalis na rin tayo. Papakita ko lang sa inyo. Yan yung green ring. Kita nyo? At yan yung nabubuong panicle. Ayan, pabuo pa lang. Malayo pa. Yan yung main puno. Ibig sabihin, malapit na tayo sa panicle initiation. Okay, hindi pa tayo, may sapat na sustansya pa naman yung palay natin. Ayan, papasok na siya sa panicle initiation dahil matanda na itanim. Ito naman sa sowi, katabi niyan, kinuha natin ilan dahon, 1, 2, 3, palabas pa lang yung 4 at wala pa. Ayan yung sinasabi ko, yung sowi nauhuli yan, ang layo pa, wala pang green ring. Kaya dahil matanda na itanim, nauna yung main puno. Pause muna natin, hindi clear. Sabi ko, hindi magkakasabay yan. Ayan, oh. Itong main puno, papasok na siya, panicle initiation. Mayroon na siyang green ring, ang layo ng pinuntahan. Unlike pag batang itinanim, nandito lang yan. Nandito banda, air space, tapos nandito. Kaya malaki yung diferensya sa naitanim na matanda sa batang naitanim. Okay? Para hindi kayo nalilito sa dust at saka ito naman yung kunin natin, itong mas malaki, ito LP na nasa punlaan, i-reading natin. Okay, pause muna natin, biyakin natin, hangin natin yung dahon. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na yun, oh. Mukhang plug leaf na to, 5, bali ka 6 na. Meron dito 1. Sabi ko nga sa inyo, min puno minsan yan 6 to 5 yung dahon niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plug leaf na to. Subukan natin biyakin kung baka nandito na yung kanyan, uhay nyan. Okay, ito na yung nabiyak natin. Na-actual ko na sa inyo. Ilang buko mula sa ugat. 1, 2. Dito. 1, 2, 3. Ikatlo. Yan na yung panicle. Yan, dyan tayo. Ayan na. Yan yung dapat nating padamihin. Dapat may sapat na sustansya kayo. Yung LCC ay ganyan. Kulay kuan pa rin. Hindi yung babagsak ka sa parang ganyan. Oh. Yan, naninilaw. Anemic. Ayan na yung panicle. Oh. Kita nyo? Ang labo kasi. Pag idinikit natin. Basta yan na. Yung panicle. Medyo malabo. Okay, kaya mapapansin nyo, hindi naman nagkakalayo sa edad yun. Halos magkaedad. Itatanong ko sa inyo ngayon, ano yung mas mauna? Yung nasa punlaan na hindi binunog o yung nailipat tanim? Yung kasabayan nito, nandyan sa likod ng pigiri, parehas din, ganito. Okay, ayan.
na mayroon na siyang panicle, yung isa, ito paumpisa pa lang. Pero yung mga Zowie, wala pa. Kaya ang mauuna ngayon, yung nasa punlaan. Kaya wag nyong iparehas yung computation nyo sa panicle initiation sa panahon ng pagbitaw ng sustansya, lalo yung may sapat na nitrogen din. Wag nyong bitinin para lumaki yung dumami yung bilang nito. Dapat may sapat na K din. Dumami yung bilang ng butil sa loob ng stock. Yun yung kaya tinatimingan natin yan. Dapat yung plug leaf shift hindi bababa sa 3 kung maaari. Okay? Dahil yan, papasok na yan sa hanggang buting, hanggang flowering, magiging healthy yung plug leaf shift. Okay? Ayan. Yan yung timingan ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, yung transplant shock, ipa-plus ninyo. Huwag nyong iparehas sa dust. Yung transplant shock na kung 7 ka na transplant shock, kung 10 ka na transplant shock, plus 7 to 10 ka bago magganito ito. Pumarehas. Kaya ang pagbitaw nyo ng sa transplant na hindi siya dapog system, ang pagbitaw nyo sa panicle initiation ay mag plus 7 to 10 days kayo. Yun yung PI. Unlike pag sa binitawan nyo si seedbed or sabog tanim, pag dapog parehas. Yun yung kukunin nyo, yung maturity days minus 60 to 65 days. Yun yung exact panicle initiation. Okay? Hope marami kayong natututunan sa actual nating ginagawa, binasa, research at ina-actual sa inyo para mas madali ninyong maunawaan. May paunawa ko sa inyo para sa mas malakas na ani at accurate na pagbitaw ng mga sustansya. Okay, paalis na tayo. Ito yung kasabayan nun, yung may uhay na nabubuo. Nandun na sa panicle formation, primordial panicle formation. Kaya yan, nagsusuwi pa yung iba dahil nga matanda na itanim. Pero yung sigurado yan, yung main puno niyan paumpisa na. Okay, ganun na lang sharing is caring at ang kulay naman ng palay natin, okay pa rin. Lalo sa tanghalin tapat. Umaga ngayon talagang ganyan, parang tulog pa. Mamaya yan babalik na magdadark. Okay, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Tara na, maraming lakad. Shout out sa inyong lahat mga ka-Agritipid PH. Pansinin nyo itong gilid, itong mga yung lupa natin. Habang wala ng tubig, may tubig yan sa ilalim. Tignan nyo kung paano magtrabaho naman yung mga organismo. Ito yung LP937. Medyo matanda na naitanim yung palay natin. At tignan natin kung nagsusuwi pa. Susuwi pa naman, sandangkal. Yung layo niyan, sandangkal 20 by 20 cm. Bilang tayo. Pansinin nyo kung gaano magtrabaho yung mga organismo at napakaganda. Yan, 20 by 20 cm. Napakaganda. Tignan nyo yung mga ugat. Lumalabas. Ang ganda niyan. May sapat na oxygen. Mas mabilis maglabasan ang Zowie kung may nagbubuhaghag. Ang ganda sana ito. Mas marami pa sana ang Zowie ito kung batang na itanim. Matanda kasi na itanim. 29 days at least nagsusuwi pa. Medyo kukulangin tayo. Bilan tayo. Ng Zowie para ma-actual natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay? 29 na pala yan. Tingnan natin. Hindi naman natin kailangan na maraming Zowie. Basta mapatangkad natin yung palay at timing lahat. May sapat na sustansya at mapalaki natin. Mas malaki yung butil. Mas malaki yung uhay. Mapalaki yung puno. Mas malaki yung uhay. Butil ay magta-times 2. Yung kagaya nung kay Madam Grace. Sabi ko nga sa inyo, ang layo nun. Sandangkal at meron pa halos 25 by 25 yun. SL 8H. Kasi yung SL malaki yung butil at maraming bilang yung uhay. Kaya kinaya niya nun 300. Nasa kwan lang ang average nun 12 to 15. Ito, sabi ko sa inyo,
patangkarin natin yung palay at bigyan ng sapat na sustansya. Ito, bilayan natin. 1, 2, ayan, sumisingit pa rin. 3, may sumingit din isa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ayan, sumingit din, no? 17, 18, 19, 20, 21, 22, sumingit. 23, may singit na. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tignan nyo yung kan natin, no? Binubuhaghag, tinataas pa. Ito naman, 44 yon, 29, 1, 2, 3, 4, sumingit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 ito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Diba? Pansinin nyo, yung puno ng palay natin, napaka-strong. Okay? Yun. Tapos yung lupa natin, tignan nyo yung kulay na. At ang daming nagbubuhaghag. Diba? Sharing is caring. Ayan. Kita nyo. At tapos, tignan nyo yung katabi natin. At palay natin, ganun pa rin. Yung kulay. Okay? Kanina ginawa natin, nagpipinis tayo, naglilinis. Wala pa yung tagasaka natin. At yun na lang yung may damo doon. Yun na lang pipinis ko yung 1, 2, 3. Ikatlo na maluwang. Nasa gitna na. Pag ganito na tayo, mapipinis na. Sharing is caring. Depends ka parmos ka manalo ka magsasaka. Dito muna tayo para makita ninyo. Masilip nyo na itong LP 2096 natin dito sa nakahiwalay. Yun yung gamit natin. Ayan. Para makita nyo. Natabasan na natin. So, tignan nyo. Linis ng pilapil dito. At ang ganda ng palay dito. Ang kapal. Tignan nyo kung gaano kakapal yan sa mag 23 days ngayon. Ilagay natin dito. LP 2096. Makapal na dito. Okay. Dito yung pinabagsakan natin ng sobrang tubig. Ayan. Lagay natin para makita ninyo. Para masundan nyo. Ganito tayo. Diba? Magtrabaho. Yan banda. Kita nyo naman yung portion na walang hulip. Lagyan ninyo. Yan. Para makita ninyo. Lagyan natin dyan para makita ninyo. Ayan. Lagyan. Pilasan lang yan. Okay. Ganyan muna natin. Yan. Ang importante sa paglinis. Masugatan kayo. Kung walang guantes. Yun. May nag-i-spray doon. No? May nag-i-spray ng lason ulit doon. Ito. Hulip. Kuha kayo dyan sa makapal. Yan o. Ang daming ugat. Yung planting height niya, nakita nyo ba? Ayan o. Nagpastuhod. Tapos ang daming sowi. Ganyan nyo lang o. Kita nyo? Kawasan nyo yan. Kalakasan magsowi. Okay na. Start na tayo. Ganun. Para makita nyo lang. Tapos lagay natin dyan. Sharing is caring. Malakas ang ani natin dito sa nakaiwala. Dito natin binabagsak yung sobrang patubig natin. Gusto natin mag-drain.
Okay, time check tayo. 5:30 na. O, yan yung kwan natin dito sa gubat. RC 222. Ayan na, ganyan kakapal yung palay natin dito sa gubat kasi natutubigan at na de-drain, natutuyuan, ganyan. At na-improve na rin natin yung soil dito kahit natatakpan ng mga punong kahoy, masapod na lang ng araw yan pag alas 10 na. Ganyan yung kakapal. Yan, nababagay yung RC222 dito or 402 yung nalagay ko dati dito at yung produce ng Majunon na 77. Ganyan kakapal. Yung mga katabi natin matagal na yan na itanim. Diba? Ganyan kalakas mag-sow yung RC222. Pati dito, dalawang pinitak yan. Nahaluan lang yung iba. Ganyan kakapal. Ito na yung likod. Okay? Tangkad yan. Sukatin natin. Lagpas tuhod din. Ayan. Magsiselect na lang tayo dito kasi medyo nakita ko may hybrid din. Sabi ko nga yung naglatag. Nagsibar ay alanganin yung kanya. Halo-halo. Siselect na lang tayo dito ng pupuruhin natin. Para mapuro natin yung binhi nito. Gagawa tayo ng foundation kahit ilang kilo lang. 5 kilos. Okay na yun. Pagsimulan para pag napuro natin pwede nating ibigay sa inyo. Ayan. Yan yung parehas yung level ng lupa. Pero pansinin nyo katabi natin kung anong kulay. Yung binagbibitaw nilang abono hindi nagagamit ng maayos. Okay, mabilis sumingaw, mabilis mawala. May nagbomba dyan ang layo. Doon banda. Naaamoy dito ang baho. Kita nyo? Kung gaano kakapal yung tanim nating palay dito sa likod. Yan, mas maganda na naman dito sa likod. Dito, yung pinorward ko sa inyo dito banda. Yung pinantapat ko dito sa RC222 nung year, kailan yun? 2006, 2017, 18. Dito, yung halos malagpasan yung ulo ng tagasakan natin na height ay 5'7", si Marvin Abinuka. Dito yon pinaka-plan natin. May buha-buhangin ito noon to at na-improve na natin, di ba? Baka pag ganun yung lupa ninyo, walang gamit na Leonardite Hypercompose, ay hindi nyo kayang patangkarin sa 8 to 9 bags na abono yung ginagamit natin. Minsan 7 pa or 6. Inaano natin 160 kaban, 6 kaban, 6 bags abono gamit pinangmimix natin. Ayan yung lininisan natin. Okay, yan sinishare ko sa inyo para mapalakas din yung ani ninyo. Okay, yan. Hindi lang tayo nagninegosyo kundi sinishare natin yung mga ideas sa inyo kung paano pagandahin yung lupang sinakasaka ninyo at paano mabawasan yung gastos ninyo sa patuloy na paggamit habang pinapaganda yung lupang sinasaka natin paggamit ng ating produkto. Di ba malinis na? Sarap umikot ng umaga. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Tara na, pabalik na tayo. At balik tayo ulit mamaya, iikot at magtitingin pa ng mga ilang porsyon dito sa palayan natin yung pwedeng i-drain. Kasi magpapatuyo tayo konti bago tayo para mapalabas natin yung kapal pa ng ibibigay ng ating palay dahil nga matanda na itanim. Alalahanin nyo, medyo matanda na itanim. Pero sa protocol natin, napapalabas pa rin natin. Hindi pa rin tayo nagpapahuli sa soy. Napapalabas pa rin natin ng mabuti. Gamit yung foliar natin, Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer, Korean technology. Made in Philippines, exclusively distributed by Aggressive International Marketing Corporation. At yung Hyper Compost, ayan o, SL, makita nyo nun mas matangkad yung hybrid SL 3988. Pero tignan nyo ang healthy ng palay natin. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung makikita nyong darker tapos sa tanghalin tapat kumikislap, ay alam nyo na kung saang palayan. Pagpunta nyo dito sa barangay, alam nyo na. Pansin nyo, i-view natin. Hanggang dun yun. Nakahiwalay, LP 2096.
RC222. Itong dalawang pinitak at SL3988 sa likod ng Pigre LP937. Maraming salamat. Dito naman yung gitna natin. SL3988 pa rin ito. Yung mas darker doon. LP2096. Ayan, ganyan nakaganda yung SL3988 natin. So uwi lang ang kailangan natin ngayon para kaya manaka-naka yung lupa natin ngayon. Yan, naka-drain lang yan, papakita ko sa inyo. Yan, ayan o, yung naka-drain yan kasi ang pinaka mababang parte ng sakahan natin dito sa gitna, kaya hugot lahat yan. Okay, ito katabi natin RC222, kung hindi marunong magpitpit yan ay ubos yung tubig niyan, pati abono yan lumulusot. Ayan, yung mga sandbag natin na sinakripisyo, sabi ko nga nabawasan tayo ng isang pinitak para lang makadrain sa may tagas. Tignan nyo yan, umaagos na tubig yan. Ito pa ulilinisan natin, meron pa pala dito. Okay, babalik tayo at isoli lang natin tong cellphone, baka mabasa. At babalik na tayo. Katlong pinitak. Di ba ang ganda ng sakahan na malinis? Hindi yung nakikipag-unahan yung damo. Pati yung pilapil natin ay hindi mapasyalan ng may-ari. Paano niya maitataas yung kanyang ani kung hindi niya maikutan yung kanyang palayan. Okay, hindi maturuan yung taga-saka kung hindi naglilinis ng pilapil. Lalo pag lumabas yung uhay ng inyong palay, napakaganda. Tignan nyo yung nandun yung sikat ng araw. Kaya yung silinisan natin sa pool, tignan nyo nag-i-slanting na. Ibig sabihin yan, bumubulas agad nung natabasan natin, biglang naka-slanting na. Diba? Kaganda niyan pag lumabas yung uhay, ang lalaki. Kasi nabalasaw natin yung gilid. Tinanggalan natin ang takip na damo dito sa pilapil. At habang inangat natin yung damo dyan sa wala nang makikaagaw dyan, ay nabalasaw, magkaroon ng sapat na oxygen sa ugat at air dito sa kasagap ng sustansya dyan sa taas, ay napakaganda. Okay, ganyan baka healthy yung SL variety na tinanim ninyo. Hindi ba nagkakaroon ng blight? Okay, ginagamitan nyo ng fungicide, bactericide, nagkaka-blight. Sa atin wala tayong ginagamit na ganun. Iba yung pamamaraan natin, iniiwasan natin po yung lason. Pero pansinin nyo yung resulta ng pamamaraan natin na nagtitipid sa gastos, pinapaganda yung lupa, ay lalong tumataas yung ating ani. Habang nagbabawas na tayo ng inputs na napakamamahal, tumataas yung ating ani, gumaganda yung lupa, lumalaki yung ating income, profit. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Happy farmers, yan huwag nyong tularan yung ganyan, walang hulip yung gilid, sayang, sangkaban yan, hanggang dun. Sayang yung ganyan, tanggal. Tatanggalin ko pag ganyan yung tagasaka ko, sinasabi ko sa inyo. Okay, ibigay na lang natin kung ilan yung natrabaho niya. Ganun tayo. Kasi anhin mo magsaka kung ganyan yung pamamaraan mo sa pagsasaka. Okay, sharing is caring. Yan, linisan ko lang yung gitna kanina at uuwi na rin tayo. Paalis na tayo, marami tayong gagawin ngayon. Pupunta tayo ng Majo Farm. Ayan, yung palay natin. Diba, kabilis buminat yan pag manaka-naka na. Dahil ang bilis humaba yung ugat, naaabot na ng palay natin yung sustansya, ay napakabilis na yan na bumulas. Okay, paramihin yung friendly insect, ipakain yung mga kalabang mga insekto para dadami yung mga friendly insect. Liliit yung gastos nyo
sa kabubomba ng lason. Okay? Ang dami ng kwan dyan. Hindi nyo kasi makita eh. Ang dami ng kwan na yan. Lapitan natin. Para makita ninyo. Ang daming gagamba. Ayan o, spider yan. Nakalutang yan. Dikit-dikit. Nagtatanggal na sila ng sapot. Okay, sharing is caring. Kahit pumunta kayo dito sa barangay, ito lang yung sakahan na ang daming nakalutang na sapot. Kasi dyan, sa mga katabi natin, lahat yan, sabihin ko ng lahat yan, wala kayong makita sa early stage na sapot ng gagamba. Dahil puro na lason na yan. Nabumba ng kababahong mga lason. O, yun o. May nakita ako mga, tawag doon, ang laking dragonfly. Ayun. Ang dami nating mga beneficial insect dito. Ayun, lumipad na. Puro kanyan, beneficial insect. Oh. Itong napulyar natin, oh. Pinulyar natin at lalabas ulit yung flower. Yan, matanda na yan. Papakinabangan ng matagal. Mayroon na naman flower na lumabas. Sharing is caring.